Facebook Ads Calculator na tayo. Anong kailangan nating tingnan sa metrics ng AdSERP? Ito na yung sasagot sa tanong mo, Sir Vladimir. Okay? Although nasabi ko kanina, number of messages, quality of message, tsaka cost per message. Ngayon, anong titingnan mo sa quality ng ads? Obviously, kung nagko-convert. Okay? Pero paano mo mag-gauge kung you get the positive revenue or positive ROI out of your Facebook ad campaigns based dito sa calculator na ipapakita ko sa inyo. Okay ba tayo doon? Para hindi kayo nasusunugan ng budget. Open ko lang yung Facebook Ads calculator ko. Magkakaroon po kayo dito ng kopya. I-share ko na rin po dito sa inyo. Ito, pwede nyo i-download to. Facebook Ads Calculator. Ayan. So, download nyo na po yan. Nandyan sa Zoom link. Ilagay ko rin dito sa sa Telegram para kung sakali meron kayong may kopya kayo. Facebook Ads Calculator. Lagay ko na rin dito yung yung 100 pesos Facebook Ads strategy na framework para at least meron kayong kopya. Strategy framework. Okay. So, nasa Telegram siya, tsaka nandito sa Zoom. So, either of the two. Makikita niyo po yan. Okay, andito naman yung framework. Okay? So, makikita nyo dito guys, para makita nyo kung paano nag-work yung 100 pesos Facebook ad strategy bago tayo pumunta sa calculator. Para magkaroon kayo ng idea. Okay, kita na yung ads manager ko. Okay, so I have this new client. Tapos kala-launch lang nitong campaign na to. May total ad spend na ako ng 5,506.95 August 1 to August 22. So ang nangyayari, yung testing campaign ko, isang campaign lang. Tapos lahat ng test ko nasa loob nitong campaign na to. 'Di ba nung ginawa ko kay Sir Ivan, nilagyan ko ng testing yung the word na testing yung dulo ng campaign. Kasi lahat ng test campaign or test ad, doon ko lang i-shoot, wala lang iba. Para malinis yung ads manager ko. Pag pumunta ako dito sa ad set level, makikita nyo dito na PH broad open audience lang ako. Wala akong interest targeting na nilagay. Okay, PH broad open audience 1. Tapos doon sa ad level, isang ad yung nandoon. Hindi ko napapakita yung ad para hindi privacy na rin ng sa client. So, PH broad open audience -1, isang ad yung nakalagay doon, tapos 100 pesos yung in-ads ko doon. Okay? Kita nyo naman dito, 1,035.20 yung cost per purchase. So, pinatay ko na siya. Bakit? Kasi yung price ng product is 700. Magkano nga ba yung price ng product? 6, if I'm not mistaken, 695 yata yan. Wait lang. 695 yung price ng product. Tama, 695 yung price ng product. Tapos, kita mo agad na at loss ka. Ibig sabihin, at loss ka dahil ang cost per purchase mo, mas mataas pa doon sa selling price mo. 1,035.20. So, ang ginawa ko, pinatay ko na, and then nag-launch ako ng bagong ad. So, pinangalanan ko na yung broad open audience -2, tapos bagong ad na yung nilaunch ko, same ad copy, tapos na-hit ko na yung 1,000 to 1,500 impressions. Actually, umabot pa nga ng 3,000 reach or 3,000 impressions. So, dapat hindi na umabot to. Hindi ko napatay agad. So, kaya pinatay ko na siya.
Ngayon, ito naman, umabot ng 1,000 plus. Na-reach ko na yung 1,290 o 1,500 impressions, pinatay ko na rin siya kasi sobrang taas ng cost per purchase. And so on and so on. So, ganito ako mag-test. So, makikita mo dito 3.1, 1.1, tapos 2.1. Ibig sabihin nun, nagbago ako ng variables. Ibig sabihin, pinilitan ko yung landing page. Anong tawag dito, yung checkout, kasi may problema dun sa kung paano sila nag-che-checkout. So, tinry ko ulit. Medyo mahirap kasi maraming drop down. So, ngayon, nakita ko may konting improvement. 749 yung cost per purchase. So, binabantayan ko pa siya kung bababa yung cost. Kasi ito, sobrang taas nito, 1,000. So, pagka ito nagkaroon ng magandang resulta, ito iko-continue ko 'yan. Okay, so over time magkakaroon niya ng result. Tapos kasi hindi pa naman nare-reach masyado yung ano, nakaka 1,000 impressions pa lang naman. So I need to make sure na, hindi too early yung pag-kill ko dun sa ads. Although nakaka-700 plus na ako dito na total ad spend. Tapos ito naman nagle-learning pa rin, ₱100 budget pa rin yung nila-launch ko diyan. Okay, so ganyan ako mag-test ng, ganyan yung sa ₱100 Facebook ad strategy na framework. Ngayon pupunta tayo doon sa Facebook Ads Calculator. Okay? Facebook Ads Calculator, ito. May question dito. Coach, what is the best ads for resort business? Kasi meron na pala kami niyan sa Business Suite. We're also doing monthly boosting of the ads na din. We have save replies na din po. Best ads for resort business, you need to be able to acquire customers at cost. No, kung hindi man at cost, at least meron kayong ang tawag dito, promotions na mapapapunta yung customers din nyo doon sa location or doon sa resort po ninyo ng either may i-claim silang voucher or may i-claim silang discount, and maki-claim lang nila yung discount na yon pag pumunta ka sa resort. Halimbawa, mag-isip ka ng promo na anong tawag dito, catchy na promo. Halimbawa, book your family vacation at ABC Resort. 10+1 ang ano, halimbawa, group of 10 people plus 1, free na yung ano, free na yung isa pagdating sa, let's say, ano bang mga activities sa resort na meron kayo. Halimbawa, meron kayong speedboat na ano na pinaparentahan or kayak, no? So yung mga ganun bang promotions para lang makapag-attract kayo ng customers. So since nagtanong ka na ng resort, Miss Maui, ikaw na unahin ko, resort. Ayan. Sa resort. Hot spring po, coach, whole venue leasing po. Okay, tawag dito, nakakamagkano na ba kayo sa ad spend per month? Pwede ka mag-unmute, Miss Maui. Nakakamagkano na kayo total ad spend? Average ad spend niyo per month? Miss Maui, igalaw mo ang baso. Tagay mo na. 3,000. Okay. Miss Maui, okay lang ba maging straightforward? Pwede ba, okay lang ba maging ano ba tawag doon? Maging direct to the point? Okay lang? Huwag ka ma-offend ha. Okay. Yung 3,000 po ninyo, sobrang baba po yon. No, pang-testing niyo lang po yon, or wala, kulang pa sa pang-testing. No, ang required testing budget for testing ko, at least maka 10K ka man lang per month. Okay, sobrang baba po ng 3K ninyo. Lumalabas kung 3K po yon, lumalabas na ₱100 per day lang yon. ₱100 times 30 days, that's ₱3,000. So,
wala kang masyadong natetest doon. Ibig sabihin, isang ad lang ang pwede mong i-test doon. Kasi yung framework ko, one campaign, one ad set, one ad. So, medyo matagal yon. Dagdagan mo ng konti yung testing mo, testing budget mo, gawin mong 10,000. Man lang, at least. Para magkaroon ka ng solid na data kahit paano. So, Miss Maui, ganito, no? Assuming na nagta 10,000 budget ka, 10,000 sa testing, sa campaigns. Ngayon, dahil hot spring resort yung sa inyo, hot spring resort, let's assume na ang cost per 1,000 impressions mo is 250 ang cost ng per 1,000 impressions. 'Di ba? Yun yung unang chine-charge kasi sa ni Facebook eh. May website ba kayo, Miss Maui? O pure messaging campaign po kayo? Meron, wala? Wala, natulog na yata si Miss Maui. We have website. Kasama rin po ba kayo, Miss Catherine ni Miss Maui? So, I would assume, sige, ganito na lang. Okay, magkasama kayo. Anyway, so ganito, ang purpose ng website is to collect leads, tama? To acquire leads or to acquire customer. Ngayon, kailangan yung website po ninyo, kung nagra-run po kayo ng ads, tapos let's say naglabas kayo ng 10,000 budget for testing, it will generate 40,000 impressions. Okay? Sa ads manager po ninyo. Kung ang cost per 1,000 impressions nyo is 250 pesos, it will generate 40,000 impressions. Okay? Sa 40,000 impressions na yon, mapapansin nyo dito, may green, di ba? Ito lang yung tatandaan ninyo kasi di ba maraming columns tayong pinakita dito. Marami tayong columns na pinakita. Pero dito, kapag na-master nyo itong apat lang na to, mas madali sa inyo mag-run ng ads. Okay? Kasi hindi na kayo masyadong malilito. Ngayon, again, balik ako dito, 10,000 yung nilabas po ninyo, 250 pesos ang cost na binibigay sa inyo ni Mark Zuckerberg for your ads to be able to get at least 40,000 impressions. If meron kang click-through rate na between 1 to 2%, kasi yun yung ideal click-through rate mo eh, kapag may website ka eh. At least 1 to 2%, let's say meron kang 2% na click-through rate, hypothetically speaking, makakapag-generate yun ng 800 link clicks. Okay? 800 link clicks out of 40,000 impressions. So mapapansin nyo, meron na tong auto-compute. Okay? Pag dinownload nyo tong, anong tawag dito? Pag dinownload nyo tong calculator, mawawala tong auto-compute. Okay? So ang gagawin nyo dito, i-manual nyo to. So, nilagay ko na yung formula dito sa column E. Okay, ang gagawin nyo lang is, ito, B1. So, equals mo lang dito. Equals B1 divided by B4 times C4. Ito, C4. So, dapat lumabas dito 40,000. Ayan o. So, dapat 40,000 yung nandito. Dito ko lang sa baba nilagay para at least makita nyo kung paano. Okay? So, ganun yung pag-compute niyan. And same thing with this one sa click-through rate. So, again, balik tayo dito. Kung meron kang 2% na click-through rate sa website mo, magge-generate yun ng 800 link clicks. Okay? Yung 800 link clicks na yon, dapat out of 800 na yon, meron kang na-generate na at least 16 leads na makukuha mo dun sa website mo. Okay? So ayan, nag-auto-compute na rin po yan. Dapat doon meron kang 16 na pumasok na leads na pwede mong kausapin. Okay. Sa 16 leads na yon or sa 16 conversions na yon, kailangan doon ma-check mo kung anong tawag dito? May front offer ka,
may front-end offer ka na low ticket offer. So let's say for example, meron ba kayong ongoing promotions ngayon, Miss Maui or Miss Catherine, to acquire leads, free ba or paid? Paano ba ang acquisition nyo ng customer? Paano kayo mag-acquire ng customer through website? Leads ba? Ibig sabihin, kukolek lang kayo ng information like full name and contact number. Yun lang ba? Tapos tsaka nyo na o-operan via call. Weekdays promo, schedule, and special rate offer. Okay, magkano yung promo rates na yon? Magkano yung promo rates, Miss Maui? Per person, halimbawa. Per group ba yan? Bigyan mo ako ng idea, magkano yan? Less 10 to 20% per group. Okay? Magkano yun in value? In peso value, magkano yun? 13 packs for 8K on weekdays. Okay, sundan natin to kay Miss Catherine. 13 packs for 8K. So, okay. So, tapos kung 8K per day o 8K, ilang days na tong 8K nila? Isang araw lang to? Per 21 hours stay. Okay. So, sabihin natin 1 day. Okay. So, tawag dito. So, 21 hours stay, 8K. Okay. So, ilagay natin dun sa average order value ng 8,000 pesos. Okay? Tapos, dahil nga sa website, dapat may nag-convert na 16. Okay? Dapat nang na-generate ng website ninyo, lalagay mo tong 16 dito. Dapat ang na-generate ng website ninyo doon sa 16 katao na nag-convert sa website is 128,000 in revenue. Okay? 128,000 divide it by total ad spend na 10,000 pesos. 10,000. Ibig sabihin nun, ang return on ad spend mo is 12.8 ROAS. 12.8x. Ngayon, ang CAC mo, ang customer acquisition cost mo is, so, mangyari nun, bali 10,000 total ad spend divided by 16 customers. Ang customer acquisition cost mo is 625 pesos per customer acquired. But here's the caveat. Yung website mo, hindi mo naman ini-expect agad-agad na yung 16 na yun magko-convert sa website mo. Kailangan doon magkaroon ng at least good leads na pumasok. Tama? So, let's be realistic. Na doon sa 16 mo na yon na leads, let's say leads to, hindi siya website conversion, ha? Ibig sabihin, hindi bumili sa website mo, naging leads mo lang siya. Kahit na sabihin mong dalawa lang or tatlo lang yung nag-convert doon out of 16 leads na napumasok sa website mo, profitable ka pa rin. Dahil average order value is 8,000, na nag-convert na tatlo out of 16 na nakausap mo sa website or na-capture yung lead sa website, meron kang return on ad spend na 2.40 ROAS. Make sense? May tanong, Miss Maui, Miss Catherine? Wala? Pwede kayo mag-unmute kung nalilito. Ibig sabihin, positive yung ROI ninyo doon. Kahit naglabas kayo ng 10,000, tapos may na-close lang kayong tatlo, kung average order value ng 8,000 per customer acquired, positive yung revenue nyo. Or otherwise, correct me if I'm wrong, kasi hindi ko masyadong
ano yung business model po ninyo, feel free to insert your thoughts dito sa computation na to para mas lalo ko kayo matulungan. Paano po yung actual expenses? Recorded naman po yung Zoom meeting natin para mapakita sa mga boss. Gross po yan, yes. A19 able. Gross po, tama po. Now, it's up to you to compute the net profit ng gross. Kasi pag usually kapag compute ka ng return on ad spend, gross talaga yan. But if you want to calculate the net profit, ikaw nakakaalam nun kung magkano yung magiging net mo per client or per customer acquired, Miss Able. So, depende yon. Again, you know your business more than I do. So, when it comes to net profit, ikaw po magko-compute po nun. Okay? So, make sense? Sino pa gusto magpa-compute? Sige, Miss Marian, kung gusto mong ano pong line of business po ninyo para ikaw yung susunod ko na kukumputan. E-com ka ba? Health and beauty. So, e-com. O aesthetic. Aesthetic clinic. Perfumes. O, sige, e-com. E-commerce, no? O, magkano na yung total ad spend mo, Miss, per month? Miss Able. Total ad spend mo. Average. Kahit rough estimate lang. You don't have to, kung nagdi-daily budget ka ng, let's say, 2,000 pesos, times mo lang sa 30 yun. 2,000 times 30, o di 60,000 yun. So, kung 500 pesos, daily budget mo times 30, o roughly 15,000 yun. 400 per day times 30 days, more or less 12,000 pesos yun. Okay, so let's assume na 10,000 pesos ka per day, Miss Able. So, same scenario. May ano ba to? Jojimar view only lang talaga yan. Kaya mo siya ida-download. Okay? Ida-download mo siya para ito, kiklik mo tong file, download, tapos comma separated values. Pag dinownload mo yan, mawawala yung auto-compute. Ito yung formula sa gilid. Okay? So, balik ako dito kay Miss Marian. Ayun, Marian na pala pangalan mo. Okay. So, Miss Marian, e-com ka, sabihin natin 10,000 pesos yung nilalabas mong total ad spend for testing. Ngayon, let's say meron ka 250 pesos na cost per 1,000 impressions. Again, makakapag-generate ka ng 40,000 impressions out of 10,000 total ad spend for 1 month. Ngayon, Miss Marian, may website ka ba o pure messaging campaign ka lang? Pure messaging, sir. Messaging campaign, okay. May rough estimate ka ba kung ilan message ang pumapasok per month? Oo, sir. Bale, upon checking dito sa data ko, Sandali ha, naka 40 messages ako. Then today, 45. Kaya lang, sir, may araw na 20, 10, saka 13. Depende sa window hour. Yung tinuro nyo nung nakaraan. Sige, sa total sa loob ba ng isang buwan, merong bang safe bang sabihin mo na sige 25 times 30. Meron kayang 750 messages? Yes, sir. Meron? Yes, sir. Meron naman. Okay, sige. Mag-peg tayo sa 750 messages. So yung 750 messages na yon, dito natin ipapasok sa Messenger, 750. Okay? Ibig sabihin nun, hindi applicable sa iyo yung click-through rate kasi wala ka namang website dahil messaging campaign ka nga eh. So, ang gagawin mo, Messenger, so ito total mo yung total number of messages, 750. So, ang mangyayari nun, ganito lang yan. 10,000 pesos divided by 750 messages, ang cost per message mo is 13 pesos 0.33.
Okay, babalikan ko 'tong word na 'to ha, mamaya na yung word na yan. Ibig sabihin nun ang average cost per message mo is 13.33. Ngayon, out of 750 messages, dapat may conversions ka dun at least 1 to 2%. Okay, pagpalagay na lang natin na 1%. O ikarga na natin sa 2% para kahit papaano goods naman tayo. So meron ka dapat 15. Okay, dapat 15 ang na-convert nung messaging campaign mo. Dito, ibababa mo dito 15. Ngayon, Sir, tama. Malapit nga. so, ngayon, yung average order value per customer na bumili sa'yo ng perfume, nasa magkano? Actually, sir, ang benta po namin per perfume is 170 pesos. So, napakamura niya. Okay, dito na talaga. Ito, pakinggan nyo, lahat ng nag-i-e-com dito ha, pakinggan nyo to. Dito na magkakaalaman to kung bakit kailangan ang average order value nyo mataas. Magkano ulit? 150? Average order value, sorry sir, average order value per customer is 300 pesos. Pagpalagay natin 300 pesos. Okay, 300 pesos. Ayan. So mapapansin nyo dito guys, okay naman yung conversion rate ni Miss Marian. More or less na, let's say maka-convert ka ng 15 customers, okay, out of 10,000 na total ad spend. Pero tingnan mo, dahil yung average order value niya, lagapak, mababa, tingnan mo yung revenue niya, 4.5 lang. Ibig sabihin, negative ka pa. Kasi Sir. naglabas ka ng 10,000, ang bumalik lang sa'yo 4.5 because of an average order value na mababa. Pero imaginein mo kung in-average order value ko to ng 1.5, tingnan nyo yung ROAS tingnan nyo. 300 pesos, negative ang ROAS ko, 0.45, tama? Now, ikakarga ko dito, let's say ang average order value per customer is 1,500. By just increasing the average order value, nag-positive yung ROAS ko. Nagets? Okay po. Kaya mo bang mag-increase ng price? So through ano na yun, pagka repeat buyer na, then nagdadagdag na lang sila ng basket nila ng ng ibang items. Doon kami bumabawi actually. Yes, correct. So, tama yung strategy nyo doon, Miss Marian, kasi regardless kasi ganito rin yung ano ko sa isang client ko break even kami, pero doon kami bumabawi sa tinatawag na lifetime value. Ibig sabihin nun, it's either yung unang purchase nila, break even ka, pero make sure na pabibilin mo siya ulit nung items na nabili sa'yo. Okay? Or tataasan mo yung average order value, mag-a-upsell ka para mabawi mo yung losses mo doon sa initial acquisition mo ng customer. Okay? Tama. So ganun po yung kalakaran. Sa mga matataas ang average order value, hindi problema tong negative ROAS. Kasi nakaka-acquire ka naman ng customers Ibig sabihin, may pumapasok na customer, ang problema, hindi kaya ng average order value mo, tapatan yung total ad spend mo para magkaroon ka ng positive na return on ad spend. Ganun po yun. Nakuha po? Sir, malapit yung data niya dun sa data namin ngayon. Yun. So tama naman, no? Ayan. So, otherwise, kung meron ka pang tanong, Miss Marian, I can move on to other, Thank you po. Okay, maraming salamat. Sir Don, what is the healthy number of ROAS? If nasa e-commerce space ka, Sir Don, 3x would be the healthy ROAS. Okay? 3x and up is a good ROAS to maintain. Pero pag nag 3x below ka, medyo problematic yung kasi may mga return to seller ka or yung RTS na tinatawag. Okay, kasi most likely pag kinumpute mo yung ROAS mo, positive ka, pero pag niless mo yung RTS mo, negative ka. Okay? So that's the answer to your question, Sir Don.
Pero depende sa service industry na meron na kung nasaan kayo ngayon, mas iba ang magiging computation ng ROAS doon. So, Raylan Raffles, kung mababa ang amount price ng item, pwede bang i-adjust ang yung testing budget para hindi malugi? Hindi po. Kahit i-adjust mo pa yung testing budget, gawin mong 1,000, 50 pesos, 1,500, 5,000, Sir Raylan, hindi magmamatter yung budget mo doon kasi nga mababa nga yung price mo, mababa yung average order value mo. Kakainin ng ROAS mo yung average, kakainin ng average order value mo yung ROAS mo. Ganun po yun. Okay? Sino ang gusto magpa-compute dito? Yung mga nasa service industry na real estate, anong tawag dito, car sales agent, mas madali yon. Wala. Ako, Pwede po ba, sir? Ayan, nauna si Sir Ben. Sir Ben, go ahead. Ayun, coach, sa insurance industry ako. Okay, so madali lang yan. So, sa insurance industry, nakakamagkano ka na ng total ad spend? Actually, coach ko na ako, first time kong mag-explore sa ads. Pero, I think I can consider yung suggestion nyo na 10,000. 10,000. Mm-mm. Okay, so 10,000 pesos, ganun lang. Messaging campaign ka? Oo, messaging campaign. Okay, messaging campaign. Tingnan mo, pag naglabas ka ng 10,000 budget, napakasimple lang ng messaging campaign. 10,000, ganun pa rin. Ilan yung pumasok na messages? Okay, kailangan mong bilangin yon. Mm. Tapos, kaya nga ang binabantayan ninyo, tatlo sa messaging campaign. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. Ito na yung cost mo eh. Ayan o. Halimbawa, may pumasok na 750 messages. Ang average cost per message mo is 13 pesos, 0.33 centavos. Okay. Sa 750 na pumasok na messages, ilan doon ang na-convert mo as client? Dapat noon, ideally, meron kang ma-convert at least 2% of the total messages. Okay? So, let's be realistic. So, let's say 1% na lang. Okay? 7 customers dapat ang mako-convert mo sa amount na 10,000. But, since nasa insurance space ka, mahaba ang customer journey ng isang customer or ng isang prospect to become a paying customer or to become a client. Tama? So, Yes. let's assume na hindi talaga 7.5 or hindi, sabi mo ng 8, round up mo na yan. Worst comes to worst case scenario na 2 na lang talaga yung na-close mo out of 750 na nakausap mo. Okay, 2 customer na lang talaga yung na-close mo. Magkano ang average commission mo per customer, for example? Commission coach or sales? Life insurance ba to? Life insurance siya. Okay. Di ba pag nakabenta ka nung policy, may commission ka, tama? Mm. Magkano ang average commission mo? Okay. Mag-isip, Average commission is nasa 16,000. 16,000. Yun ang ilalagay mo dito sa average order value, 16,000. So, ibig sabihin nun, kung nakadalawang customer ka or nakadalawang client ka na na-close, this will give you a revenue of 32,000 total commission. Now, if you put that into equation, 32,000 divided by 10,000, that will give you a return on ad spend of 3.21 ROAS. Mm. Okay? Positive, negative? Positive, coach. Exactly. Now, the next question you should be asking yourself is, how much are you willing to spend to acquire a lead before they make a purchase? Then the answer would be 13.33 pesos, or let's round it off, 15 pesos for every message na pumapasok. Ibig sabihin, if you were to calculate the number of messages na pumasok sa campaigns mo, dapat it's not more than 15 pesos. Because napatunayan mo na for 13 pesos na cost per message, nakaka-close ka ng 2. So, that would be your ideal cost per message. Okay? Now,
since you were able to acquire 2 customers for 10,000 pesos total ad spend, divided by 2, ang customer acquisition cost mo is 5,000 pesos. Ibig sabihin, it would cost you 5,000 pesos to acquire 1 customer. Okay, but because you were able to acquire 2, then sa 10,000 pesos mo, i-divide mo lang yun sa 2. Kaya nagkaroon ka ng customer acquisition cost na 5,000. Ngayon, tanong, Coach, gusto ko magkaroon ng 10 customer or gusto ko magkaroon ng 10 client ngayong buwan. Gigil na gigil ako, G na G ako ngayon, Coach. Simple lang, times mo lang to sa 10. 5,000 times 10 clients, you should be willing to spend 50,000 pesos to acquire 10 customers for the month of, let's say, September. Make sense? Makes sense, Coach. Yon. Ganun lang siya kasimple, guys. Same thing with real estate industry. Same thing with car sales agent. Ganun yun lang siya kukumputin. Halimbawa, anong tawag dito? I-equate ko doon sa nung nasa Toyota pa ako. Nakakuha ako ng client na financing. Halimbawa, in-house financing. Kumita ako doon ng, let's say, 45,000. Okay? Kahit na isa lang yung customer na na-acquire ko doon, naglabas ako ng 10,000, isa lang yung na-close ko. So, kumita ako ng 45,000. Bawing-bawi ako. 4.5x return on ad spend yung bumalik sa akin. Return of revenue ko, 45,000. 10,000 lang naman yung nilabas ko. Pero, syempre, hindi ako papayag doon dahil sa 750 na yon dapat, kumbaga, taasan ko yung, imaginein mo kung yung 1% na lang ng 750 na nag-message sa'yo, sa 7 customers na lang na 45,000 yung per commission ko, 315,000 yung papasok sa akin na commission or revenue. So that's 31.5x ROAS. Gets? Make sense? Alam nyo na ngayon. So hindi na kayo masusunugan ng budget ngayon. Tama? Ha? Hindi na kayo masusunugan ng budget dahil sa calculator. Coach, bago lang ako sa pag-ads, katatapos lang ng 3-day ads ko kanina, 0 conversion. Pwede ipacheck ko kung ano naging problem ads ko. Sir Al, okay? Ganito lang yan. Kung 3 araw ka pala nagrara ng ads, wala pang bearing yan. Wala pang data yan. Wala akong maibibigay pa sa yung recommendation. All you need to do is to run your ads for at least 1 month. You should be willing to spend your money to gather data. Because hindi mo pwedeng ma-influence yung next move mo on the 2nd month kung wala kang data. Imagine mo 3 araw ka pala nagrara ng ads tapos sasabihin mo, wala, hindi nag-work yung ads ko. Nasa anong industry ka ba? Anong industry mo, Sir Al? Para malaman ko. MLM. Saan mo ba yung pinupush yung ads mo? More on downline acquisition ka ba? Or product acquisition? Or business? Pag sinabi kong downline acquisition, business opportunity, you are trying to promote the business. Product yun, 3 days. Okay. So, ano nga yung minimum tolerance natin? 3 days minimum tolerance. 5 to 7 days maximum tolerance. So, sa 3 days na yun, kung nagme-messaging campaign ka, unang-una, dapat may messages kang pumasok. Do not expect that there will be purchases right away. Ito yung problema natin eh. Agad-agad gusto natin may benta tayo. Hindi nga natin na-establish kung sino ba tayo sa social media. Diba? Hindi man lang natin na-build yung credibility natin. Hindi naman lang natin na-build yung trust natin doon sa client natin or doon sa customer. Hindi man lang tayo nakapag-build ng value or nakapag-build ng relationship. Sa totoong buhay, guys, pag nagbenta kayo, imaginein mo, meron ka nakasalubong na tao sa kalsada, tapos, boss, bili ka na. Itong charger na to, nakaka-charge to ng kotse. No? So, pinakitaan ka ng charger, ito boss, pag charge mo yung kotse mo nito, hindi mo na kailangan ng gasolina.
no? So if you have that product, you have to build what? Trust. Tama ba yung sinasabi mo na itong charger na to makakapag-charge ng kotse kahit hindi mo na kailangan ng gasolina? So it's sa husgado, ikaw yung nag-aakusa, nasa kanya yung burden of proof. Di ba? So ikaw as a salesman or as a seller, nasa iyo yung burden of proof to persuade these people to make a purchase. Exactly, Sir Julius. To build a rapport, to build a relationship, to build trust, to build credibility. And if your ads do not represent credibility, do not represent trust, do not represent value to the product that you are selling, it's useless. Kahit ano pang balibalintuwadin mo dyan, kahit ano pa yung i-select mong interest targeting dyan sa ads manager, hindi yan mag-work yung ads mo. I promise you, I can guarantee you, hindi yan mag-work. 100%. Kahit ako, I've been doing this for years already. Kahit tingnan niyo yung campaigns ko, may mga butata din ako na araw. Ayan o. It's a proof na I have to spend. I have to make some changes. Tingnan mo to, I already spent how much? 5,506.95. But I was only successful to get 3 purchases at loss kami dito. Tapos ang cost per purchase pa is 1,837. We are selling 695 selling namin ng product at loss kami. Isipin mo, 3 lang yung bumili. 3 times 695. 2,000 lang yung revenue namin. Nag-spend kami ng 5,000 at loss kami ng 3,000 pesos. Because I'm just testing. Ngayon, dahil may data na ako, nakita ko na, teka muna. Ito yung data ko, ang CPM ko ang taas. So, dapat i-improve ko yung CPM ko. Ibig sabihin, I need to be able to reduce the cost per 1,000 impressions so that more people will see this ad or the chance of getting my ads being shown or being served to my target audience mas malaki kapag mas mababa yung cost. And based on the data that I'm getting, I am within the industry benchmark. Hindi naman ako yung ads ko pinapakita, ibig sabihin relevant sa target audience ko dahil ang taas ng click-through rate ko eh. 'Di ba? Ang problema ko, walang nagko-convert. Ayun no? Ang taas ng conversions ko. Kaya tumataas ang cost per purchase ko because nobody wants to give a shit of what I am selling pagdating doon sa landing page. That's the reason why I have to make some changes doon sa landing page because of this data. If you do not have this data, you've been running for about 3 days and sasabihin mo kakamot ka ng ulo, Coach, ba't hindi nag-work yung ads ko? Wala ka pang ang data eh. Ano yung benchmark mo? Saan ka nakatingin? So, kailangan mo magkaroon ng at least 1 month data in order for you to assess saan ka nagkamali. Ano yung kailangan mong i-tweak? Ano yung kailangan mong gawin? Okay, without that data, ligaw ka. Hindi mo alam kung ano yung susundan mo. That's the reason why I'm giving you these numbers para may susundan kang data. Kasi paano mo mag-gauge yung campaign mo kung successful ba? 3 araw ka pala nagra-run ng campaign. 7 araw ka pala nagra-run ng campaign. Pero kung you should be willing to spend at least this much so that you can get the data that you want so that the following month you have a ballpark figure what are you going to do next. Make sense? Naiintindihan na po yung yung pagrarun ng ads. Okay? Guys, again, think of an avatar, think of a target persona na bebentahan ninyo ng ads ninyo, ng product ninyo or ng services ninyo. Kapag hindi kayo relatable, kunyari, nagbebenta ka ng insurance, paano ka makaka-relate doon sa target audience mo? Example,
OFW yung target audience mo, ano yung magpapakurot sa damdamin ng isang OFW kapag nakita yung ads mo, no? Sasabihin mo dun sa ads mo, let's say, 10 taon ka na dyan sa Dubai, wala ka pa ring investment para sa mga anak mo. Saan napupunta yung pera mo? May kurot sa damdamin yun ng isang OFW sa Dubai. Now, ano yung value proposition mo para magkaroon sila ng interaction dun sa ads mo? You have to think of it carefully before you even touch the ads manager. The problem with a lot of you guys, wala. Kung ano yung product features, benefits lang nung binibenta nyo. Halimbawa, VUL. Alam mo ba na ang VUL ay ganito, ganyan, ganyan. Percentage in years time tataas ang value ng pera mo, ganyan. Sinong kausap mo nung ads mo? Everyone? Hindi yun mag-work. So, you have to be very specific kung sino yung tinatarget mong tao doon sa campaigns. Paano kapag car dealership, ano pong ideal target audience, interest, demographics, behavior? Ayan, si Jojo Mar. So, anong ideal? It's up to you. Ano yung malapit sa puso mo, Sir Jojo Mar? Sino yung gusto mong bentahan? 'Di ba? So, ikaw ang makakapagsagot nun. Tapos, i-curate mo yung offer mo, i-curate mo yung ads mo, depende doon sa target market mo. Si Sir Ben, coach, yung 10K budget ba can be allocated 3 different ads offering the same product but different content and offer just to check din if anong content? Yes, Sir Ben. I-divide mo yung 10K budget mo into 3 different persona. Now, kung 10,000 pesos yan, 10,000 pesos divided by 3, ayun, may 3,000 ka na na budget per target persona or target buyer persona or avatar. For 1 month, divide mo yun ng 1 month. Okay? So, yun guys, may mga questions pa? Wala na? Wala tayo bukas this will end our na. Ang concern ko lang, sir, paano ko i-hide yung mga naging buyers ko within 365 days? Para ibang tao naman ang makakita. Redundant na kasi ibang customers. Miss Marian, ganito, no? Ako kasi hindi na ako hindi na ako nag-i-exclude. Okay, hindi na ako nag-i-exclude ng naging customers ko na. Dati ganun ang ginagawa ko. Isipin mo ngayon, dalawa na lang yung campaign ko. Isang top of the funnel campaign or yung cold audience campaign. Tapos isang warm audience na lang. Wala na akong hot. Dapat tatlo yun eh. TOF, top of the funnel. MOF, middle of the funnel. BOF, bottom of the funnel. Tofu, mofu, bofu. Or cold, warm, hot audience. Pero ngayon, ang ginagawa ko na lang dalawa. Isang top, cold, tapos isang warm. Hindi na ako nag-i-exclude ng mga previous customers. Kasi hindi naman guaranteed na na may exclude mo sila eh. Yes, some of them will be excluded but hindi siya guaranteed 100%. So I'm just wasting my time excluding these people na para wag tamaan ng ads ko dahil sayang lang yung budget ko. So that's it. I make it simple ang campaign ko. Isang cold, isang warm, that's it. Wala nang exclusions. Dire-diretso na yan. So, yeah, I hope that helps. Ayun pa din pala ipapakita. Ganito kasi yan, Miss Marian. The reason why pagdating mo doon sa MOF mo, maglagay ka ng maraming ads para hindi na uumay yung target audience mo. Marami kang makikitang ads. Pansinin niyo yung siguro nakita niyo yung ads ko, marami kayong pag scroll niyo sa newsfeed, hindi lang isang ad yung nakikita nyo, hindi lang yung isang ad na paulit-ulit. Ibig sabihin, nagsisirculate siya. Halimbawa, umaga, iba yung nakita nyo. Bandang hapon, iba ulit yung nakita nyo. Tapos bandang gabi, iba ulit yung nakita nyo. Kinabukasan, iba ulit yung makikita nyo. Probability makikita nyo yung same ad the following day, okay lang yun, walang problema yun. Pero, nagro-rotate siya. Di ba?
Pansin mo din, di ba? So, pagdating mo sa MOF, lagyan mo ng maraming yung retargeting campaigns mo, lagyan mo ng maraming ads, and that's it. Regardless kung maraming ads doon, kung magkano lang yung budget na nilagay mo doon sa MOF mo, that's it. Kung 100 pesos yon, tapos meron kang 10 ads na nakalagay doon, walang problema yon. Kasi 100 lang naman ang gagastusin mo sa ad set. Kahit 10 yung ads mo doon. Applicable lang ganon strategy ng multiple ad MOF coach, yes. Sa MOF. Kahit bombahin mo ng maraming ads sa MOF, okay lang yan. Makikita rin po ba sa FB Ads Library yung demographics? Yung interest, Sir Dawit, makikita. Pero yung demographics, hindi masyado. Pag parents, baka makita mo. Pero mahirapan kapag demographics. Okay? Doon sa campaigns ads nyo, sir, na tumaas ang CPM, paano nyo po pabababain or bubuhayin nyo pa ba? Hindi ko nabubuhayin yung namatay na ad set na yon. Ang gagawin ko, pabababain ko using engagement campaign. Okay? Ang gagawin ko doon, ang strategy ko na ginagawa doon, maglo-launch ako ng isa pang campaign, engagement naman, para using the same post ID tapos i-engagement campaign ko para maraming mag-comment. The only way for your ads to lower your CPM is by letting your audience comment. The more comments you have, the more chances of winning. The more chances of reducing your cost per 1,000 impressions. Kaya guys, wag kayong masaktan kung may bashers kayo. Magpasalamat kayo kung may bashers kayo kasi nakakatulong 'yon magpababa ng CPM mo. Hindi naman alam ni Facebook na binabash ka eh. Okay, the more na binabash ka, the more na nare-replyan mo, the more na nagkakaroon ng conversation doon sa comment section, the more na bumababa yung CPM. Kaya mapapansin niyo, may mga ads ako na binabash ako doon, nire-replyan ko lang. Minsan dinodog show ko din doon. Minsan magre-reply ako ng positive, minsan nine-negative ko rin, pero hindi lang ako nagmumura. Okay? Pero I make it to the point na nare-replyan ko yung mga nagko-comment doon. Especially kung bashers, tuwan-tuwa ako doon pag bashers yun. Bakit? Kasi yun lang yung way para bumaba yung CPM ko. Okay? Pahabain mo yung conversation doon sa comment section para magkaroon ng signal kay Facebook that this ad is truly engaging. Make sense? Coach, what target avatar for car sales? Do you suggest if ang focus ng ads is more low or big discounts? Pag ganun po kasi Sir Julius, pagka more on big discounts ka kasi, ang ma-attract mo doon, mga anong tawag dito? Mga canvassers. Ang ma-attract mo doon sa mga big discounts, canvassers, pagka pumunta sa iyo, sunog na yung deal, bababa na yung DI mo. Okay, for those na mga na hindi nakakaalam ng DI, dealer's incentive. So, pag nagpa-promo, ang dami mong promo, tapos more on mababang anong tawag dito, down payment, etc. Mapupunta sa iyo yung mga canvassers, sunog na sunog yung deal. So meaning coach, habang nagra-run yung campaign messaging mo, yung kung mataas yung CPM, pwede ko sabayan ng engagement campaign with same post ID para bumaba ang CPM. Yes, pwede po. Sir Vladimir. Coach, gusto ko sana i-target yung audience ng isang particular school lang dito sa area namin. Kaso wala siya doon sa options for targeting. Medyo mahirap yon. No? Be creative kung ano yung mga usual na targeting doon sa school mo na yan. So, tingnan mo yung mga bagay-bagay na, halimbawa, ano yung mga usual interest ng mga nandoon sa school na yon. Baka yun yung pwede mong yung targeting, yun yung gawin mong targeting. Mas okay pala if naka-standard DP. Saan? Sa car sales? Hindi naman, you have to test. Pero, hindi ko sinasabi na yung promotions, yung mababang promotions is hindi ka makakatisod doon ng magandang benta. Well, in fact, nakaka-attract ng mas maraming customers. Kaya lang, syempre, sunog nga.
Kaya lang, ang sinasabi ko, yung target avatar mo, kung nagbebenta ka ng kotse, sino yung kausap mo? Sino yung bebentahan mo ng kotse? Para yung interest, yung ad copy mo, tsaka yung headline mo, tsaka yung ads na ipapakita mo, swak na swak para sa kanila. How about pag-design services po? What do you mean po, Sir Anthony? Ano pong questions po ninyo dun sa pag-design services? Coach, paano yung gawing same post ID but different ad campaign? Magagawa mo yun, Sir, Sir Joey, kapag ka naka-website, landing page. Naka-website conversions ka. Okay, pwede mo rin namang gawin sa messaging campaign. Turo ko sa'yo. Yan to gawin mo. Kaya ito, website pala to eh. Pero sa messaging, ito, alam mo, create, tapos, kunyari, sales, or engagement, halimbawa. Manual leads campaign. Tapos, check natin yung, ito. Pagdating mo dito sa ad level, i-click mo tong drop down, tapos use existing post, tapos select post, tapos hanapin mo yung mga na-post na before. Ito, makikita mo dyan. Halimbawa, ito. Rare experience, blah, blah, blah. So, select mo lang yan, then, yun. May run mo na yun as an ad. Na-post ito sa page. Na-i-post mo na ito sa page bago mo siya gawing ad. So, ibig sabihin, pwede mo siyang gawin yung existing post niyan. Halimbawa, ito. Select. Ayan yung existing post niya, no? Ito. Existing post ID. Ang usual lang ginagawa ko dyan, kinokopya ko to, tapos lalagay ko FB post ID, tapos paste ko to dito. Para meron akong ID. Okay? A couple of questions na lang and then we're good. Ilang ad set po ang duplicated ilang advisable isang campaign at ad level? One campaign, one ad set. One campaign, one ad set, one ad. Tapos kung mag-test ka ng another ad, duplicate mo lang yung same ad set na may 100 peso budget. Tapos yung duplicated ad set, one ad yun nandoon. So one ad set, one ad, one ad set, one ad. Yung campaign, isang campaign lang yun. Wala ka nang ibang gagalawin doon. So ang duplicate mo na lang yung ad set na lang tsaka yung ad. Okay? So meaning coach, habang nagra-run yung campaign messaging mo, kung mataas ang CPM, nasagot ko na to. Paano ba maglagay ng text doon sa tabi nung send message? Ano? Paano maglagay ng text doon? Sa headline po yun, Sir David Hong. Sa headline. Napansin ko din sir, lagi kayo naka-manual. How about using advance po? Gagawin mo lang yung advance, Miss Marian, kapag may winning ad set ka na or winning campaign. Okay, lagi akong manual. Puro manual yung ginagamit ko. Tapos, pagka meron na akong winning, tsaka ako mag-advantage. Coach, clarify ko lang po sa ad set, kahit mag-create ako ng multiple type of, if may 100 budget ako, yun lang gagamitin niya. Every ad set, 100 pesos yun. The more na nag-create ka ng ad set, another 100 pesos yun. Sir Jojimar. So, kung 5 ad sets yun, di 500 pesos yun. Paano po targeting or CPM concerns? Matagal na data po ba ito to get a high results? Hindi ko magets yung tanong mo, Sir Anthony. Paano po targeting or CPM concern? Matagal na din. Sorry, Sir Anthony, hindi ko masundan. Okay? Alright, so yun lang guys. Okay. Maraming salamat guys for attending our sir, yung ginawa pala kahapon sa business manager ko po talaga, yun, may mga pamasok na inquiries. Okay, yes, sa business manager mo po yung nag-run yan, Sir Ivan. Pwede mo lang i-off yung doon, yung ibang campaigns kung yung para hindi ka masyado mabulunan doon sa ads, doon sa budget. Pwede mo i-pause yung yung ibang campaigns, okay? All right, so maraming salamat for joining, guys.
May isang request lang ako before we finish our lesson for tonight. Paano naman ako guys, anong tawag dito? Magbibigay ako sa inyo ng survey kung kumusta naman ba ang inyong pag-enroll. Kung may natutunan naman ba kayo. Kung wala, gagalingan ko pa. Pero kung may natutunan kayo, maraming salamat. Eto, send ko dito yung feedback form. Feedback form. Ayan, pa-feedback naman dyan. Doon sa feedback form, guys, hindi ko alam kung sino yung nagbigay ng feedback. Walang pangalan doon na ako makikita. So, anonymous po yung niyo doon. Yung feedbacks po ninyo. Okay, so, yun, yung honest to goodness, kung ano po yung feedback na mabibigay ninyo sa akin. I appreciate kung hindi nyo nagustuhan, okay lang din naman, be straightforward. No, at least kasi doon ako tinitingnan ko yung mga feedback ninyo kung tawag dito, ano pa yung kaya kong improve sa coaching program ko. Okay, and then ano pa ba? Yung mga gustong matuto ng 100 pesos Facebook ad strategy, meron pa kayong up until September 30 to join the live training. No, hanggang September 30 na lang 'yon, tapos magiging recorded na lang 'yon over time. So, 'yun, kung gusto niyo pa matuto ng 100 pesos, and then tatanungin ko din kayo guys, usually kasi ang chino-charge ko per client, $100 per hour, so that's about ibang bansa 100 times 58, that's about 5,000 pesos plus per hour. So, for 5 days guys, yung 499 yung na binayaran ba? At least 1 hour per session tayo or more than pa. Sulit naman ba? At least alam ko din kung baka mamaya hindi naman sulit yung 499 na binayaran nyo. Kung hindi sulit, pasensya na. Gagalingan ko sa susunod. And I would appreciate your feedback kung ano pa yung mga pwede kong i-improve sa coaching program. And yeah. And maraming salamat sa mga naka-appreciate. And yeah, see you when I see you. Message lang kayo sa Telegram. And yeah, hopefully masagot ko yung mga tanong niyo. Minsan kasi busy ako, hindi ko nasasagot agad-agad. Maraming salamat guys, and I'll see you when I see you. Bye-bye. Thank you so much for attending the 5-Day Baseball Challenge. Thank you.